Wala ba kayong mata? Meron po ginang, malinaw na malinaw kaya lang nakitingin ako sa inyong buhok. Para sa inyo, Padre Damaso. Para sa inyo, Palisibilia. Kayo ang dating kakilala ng bahay na ito. Kumpisor ng may bahay. Karapat-dapat lang na ikaw upo sa upuan na ito. Hindi po. Kayo ang kuro sa purok na ito. Na maging tusan mo ay susunod ako. Hindi ko ipinag-uutos sa inyo. Ginoong Teniente, nasa lipunan tayo at wala sa simbahan. Kaya ang upuan na ito ay para sa iyo. Hindi po, Padre Sibilio. Sa simbahan o lipunan, ang karangalan ay nararapat sa mga lingkod ng Diyos. Mga Dusan, dalhin niyo ang mga putahe dito sa lamesa. Hoy, utusan! Idalhan mo ko ng tinola, pronto! Alam ninyo, sa lahat ng pagkain dito sa Las Pilipinas, ang tinola ang aking paborito. Ilan taon po kayo hindi nauwi? Mga 7 taon po. Maaaring nalimot na ninyo ang Pilipinas. Malayo pong mangyari. Maaring nalilimot ako ng aking bayan. Ngunit palagi ko naman siyang naaalala. Ano ang ibig niyo sabihin? 1 taon na akong hindi nakababalita tungkol sa ating bayan. Mistulang 1 dayuhan na hindi alam kung kailan at kung paano namatay ang aking ama. Ah, gayon pala. Saan naman kayo naroon at hindi nagpahati ng kabligrama? Nang ikasal kami ay kumabli kami sa Espanya. Ginang, nitong hauling 2 taon ay nasa Alemanya at Polanya, Rusa ako. Nakilala ko sa Espanya ang isang Polakong taga Varsovia nagngangalang Stanitzky. Kilala niyo ba siya? Pwedeng kilala ko siya. Lamang ay hindi ko siya maalala ngayon. Pero hindi niyo siya mapagkakamalan. Kulay ginto ang kanyang buhok at masamang magsalita ng Kastila. Maganda nga po sanang pagkakilanlan yan. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ako nakapagsalita ng Kastila roon. Maliban na lamang kung nasa konsulado. Paano ba kayo nagkikipag-usap? Wika po ng bansang kinaroroonan ko ang aking ginagamit. Alin po naman sa mga bansang Europa ang higit kong nagustuhan? Bukod po sa Espanya, na pangalawa kong bayan ay ang alin mang bansa sa malayang Europa. Kapag lalakbay niyo sa maraming bansa, ano ang pinakamahalagang bagay at nakita niyo? Tungkol po saan? Halimbawa, tungkol sa kabuhayan, lipunan, politika, relihiyon at iba't pang bagay. Bago ako maglakbay sa isang bayan, ay sinisikap ko munang malaman ang kanyang kasaysayan o unti-unting pagbabago tungo sa kaunlaran nito. Dito ko natutuklasan ang lahat. Nakikita kong ang kasagsagan at paghihikahos ng mga bansa ay may tuwirang relasyon sa kanilang kalayaan o pagkaalipin. Kung gayon ay may kinalaman iyon sa pagsusumikat o sobrang pag-ibig sa sariling mga ninuno. Wala ka bang nakita kundi iyan?
Hindi dapat aksayahin ang iyong salapi para lamang sa napakaliit na bagay. Kahit munting batang nag-aaral ay nakaalam niyan. Mga Ginoo, huwag ninyong ipagtaka ang pagiging palagay ng loob sa akin ng dati naming kura. Ganyan-ganyan din ang pagpapalagay niya sa akin noong bata pa ako. Ngunit, pinasasalamatan ko rin siya. Sinasariwa niya sa isip ko ang mga araw noong ang kanyang reverensya ay madalas na nagtutungo sa amin at nakakasalo namin sa hapagkainan ng aking ama. Ipahintulot ninyong magpaalam na ako, mga Ginoo. Kararating ko lamang at kailangang umalis din ako bukas. Marami pa akong dapat tapusin. Tapos na ang pinakamahalagang bahagi ng hapunan. Huwag muna kayong umalis. Darating si Maria Clara. Sinundo siya ni Isabel. Darating din ang bangal na bagong ura ng inyong bayan. Daraan ako rito bukas bago umalis. May dadalawin ako ngayon na hindi ko maipagpapabukas. Nakita niyo na, iyan ay kayabangan, hindi matanggap na mapagsalitaan ng kura. Ang palagay sa sarili ay edukado. Iyan ang masamang epekto ng pagpapadala sa Europa ng kabataang Indio. Kailangan itong ipagbawal ng gobyerno. Mag-ingat kayo, binata. Sana maging aral sa inyo ang may sinapit sa inyong ama. Ipagpatawad ninyo, palagay ko'y labis na napamahal sa inyo ang aking ama. Masasabi ba ninyo kung ano ang kanyang sinapit? Hindi po ninyo alam? Nagtanong na po ako kay Don Santiago, ngunit nangakong bukas para niya sasabihin. Nalalaman po ba ninyo? Opo, namatay siya sa bilangguan at alam ito ng lahat. Sino ang namatay? Sino ang namatay sa bilangguan? Ang inyong ama. Ang aking ama? Sa bilangguan na bilanggo? Totoo ba ang sinabi ninyo? Kilala ba ninyo ang aking ama? Alam ninyo? Palagay ko'y hindi ako nagkakamali. Siya nga ay si Don Rafael Ibarra. Siya nga, si Don Rafael Ibarra. Ngunit akala ko'y alam na ninyo. Akala ko kayo'y... Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dito po ay hindi maaaring marangal ng hindi nabibilanggo. Naniniwala kung hindi niyo ako binibiro. Maaari po bang sabihin niyo sa akin kung bakit siya nabilanggo? Nagtataka ako kung bakit hindi ninyo nabalitaan ang nangyayari sa inyong pamilya. Sa uling sulat nila sa akin, may 1 taon na ngayon, sinabi nilang huwag akong mabahala kahit hindi sila kasusulat sapagkat abala sila. Magpatuloy ko raw ang pag-aaral. Binidisyonan pa nila ako. Sumakatawid ang huling sulat na nila. Mag-1 taon namin siyang inilibing sa inyong bayan. Bakit nabilanggo ang aking ama? Napakarangal ang dahilan. Mabuti na lang sumama ka sa akin. Pupunta ako sa kwartel at ikwento ko sa inyo ang lahat nangyari sa inyong ama. Ang tanga mo, Indio! Sira ulo! Tigil mo yan! Hindi mo dapat sinasaktan ng isang paslit. At kayo, hindi nyo dapat kinakontinte ang kamasamaan ng taong ito.
Ginoo! Gumising ka! Ginoo! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Tulong! Ano pa ang hinihintay nyo? Hulihin nyo siya! Ginoo! Por favor! Huwag na! Hindi ako tatakas. Huwag kayo makinig sa kanya. Itali at dalhin sa kulungan. Mi amigo, ano't nagagalit kayo sa akin? Ipinagtatanggol ko lang mga ating sarili. Huwag mo kong tawaging amigo. Wala kong kaibigang katulad mo. Ano na? Mga bingi ba kayo? Hulihin siya at dalhin sa kwartel. Ngayon din! Krisosto mo! Krisosto mo! Senyor! 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 Utusan, bilisan mo! Noong araw, namatay ang inyong ama ng mag-isa. At alamin mo rin kay Kapitan Tiago at ang iba pa. Alam na. Maria, palagay kong tama ang payo ng doktor na magbakasyon kayo sa isang probinsya. Saan mo ba gusto? Sa Malabon o sa San Diego? Pinsan, mas makapubuti kay Maria na sa San Diego ng bakasyon. Aba, si Crisostomo. Lokang bata ito, anong nangyayari sa'yo? Huwag mo siyang pamintayin ng matagal. Buenos dias, Crisostomo Ibarra. Lalabas na si Maria Carta. Crisostomo! Maria! Lagi mo ba akong naalala? Kahit minsan ba hindi mo kamalimut sa ibang bansa? Maari ba kitang malimutan? Paano ko tatalikuran ang sumpang binitawan ko? Naaalala mo ba nung gabing iyon nang hawakan mo ang aking kamay habang yakap ko ang malamig na kamay ng aking ina? Minahal ka ng aking ina na parang isang anak at sa gabing iyon ipinangako kong iibigin kita, paliligayahin kita. Ngayon, inuulit ko ang pangakong iyon. Hindi ko kaya. Ikaw ang nagbibigay lakas sa akin. Parang hoto sa Europa. Kapag natikman, nalilimutan ang sariling bayan. Hindi kita nalilimutan. Palagi kang nasa ating panaginip. Maliwanag ang buwan at namamangka ako sa ilog Rine ay pilit kong inaaninaw ang larawan mo sa pagitan ng mga punong alamo sa Pangpang, sa mga batong buhay ng Lorelai. Wala akong narating kundi Maynila at Antipolo at ang bayan mo. Tinangka ko rin hulihin ang mga dalang. Malamang sa pagitan ng mga bato, bigla ko na lamang nawala noon. Nang magbalik ka ay may dala kang pero nangyari sa mga dahon at bulaklak. Hayaan ang dahon mo ng sambong. Yan lamang ang binigay mo sa akin. Yan ba ang liham ko bago akong umalis? Wala ka namang ipinilap. Ayaw kong umalis. Ngunit ang magulang ng kapit. Ikaw ay lalaki. Tulan mo
sa iyo ay nalilimot kung may mga tungkulin pala ako dapat gampanan. Kailangan kong umuwi ngayon sa aming bayan. Bukas ay araw ng mga patay. Alam kong magkikita rin tayong muli pagkaraan ng ilang araw. Ilaloy mo ang mga bulaklak na ito sa puntod ng iyong mga magulang.